Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. So ito na po yung gagawin ko ngayon. Itong mga nagdaang video po ay na-diagnose ko po itong alternator ng truck na 10-wheeler. So pinababa ko po at idinala po sa repair shop. So yung naging sira po ay stator po na sunog at mayroon pa pong iba. So tama po yung naging diagnose ko at may sira po talaga sa loob. So ito na po at titistingin ko naman po ito ngayon dahil ilalagay na po namin at ito na nga po nakalagay na siya para gumana na po yung itong truck na to. Kasi ito po ang isa naging problema kaya hindi po makatakbo itong truck na to dahil hindi po nagkakarga yung alternator. So chichikin ko na po ngayon sa output niya kung talagang kumakarga po siya. Pero before po paanda rin ay chichikin ko po muna yung katulad po nung sinasabi ko na dapat pong hanapin natin yung dalawang power supply na positive galing po ng battery at positive po na galing ng ignition switch. So start po natin. Nakakonect na po yung battery doon. At ngayon po ay naka-ignition on na po yung susian po sa taas. Kailangan po iilaw to, kagaya po ng sinasabi ko, itong terminal po na to ay dapat po mayroon siyang positive power lagi. Ma-under man siya o hindi, dapat po mayroon siya lagi. So confirm po mayroon siya. So mayroon pa po tayong isang chichikin na ito na po, start po natin sa panibagong confirmation po kung may positive power ba. So ito po isa, ayan, mayroon na po siya, ayan. So itong isa po dapat mayroon din po to dahil naka-ignition on po tayo at kailangan po siyang mayroon talaga to. Kasi kapag wala pong ignition na power supply dito ay hindi po kakarga tong alternator. Ganon din po to, hindi rin po kakarga yung alternator. Kailangan po mayroon lagi to yung dalawa na to. Ilagay po natin sa negative. So ayan na po, umilaw po siya, ibig sabihin may positive power po siya. At ito, umilaw din po, ibig sabihin may positive power siya. So confirm po siya. So ang hahanapin na lang po natin ay itong isa po, itong isa na dapat kapag hindi kumakarga po ay iilaw po siya. At kapag kumakarga po siya ay hindi po siya iilaw. So paanda rin po natin yung makina. Dapat nagbabago po siya pag hindi po siya kumakarga or hindi umaandar yung makina ay dapat po negative power po ang lalabas dito, itong wire po na to, ito. At kapag kumakarga naman po or umaandar ay dapat positive power po siya, hindi po iilaw itong indicator light natin. So itatry po natin. Yan. So kagaya po ng sinasabi ko, dapat negative power po yung lalabas dito. Dapat iilaw po siya. So ilalagay po natin to sa positive power kasi positive power po itong dito. Dapat po iilaw po siya dahil negative power po itong lalabas dito. So ayan po, kung nakikita po natin, umilaw po siya. So ibig sabihin po kapag pinaandar po natin to, dapat mawawala po to dahil positive power po dapat ang lalabas dito. So ngayon po ay negative power pa lumabas dahil itong terminal ng test light po natin ay nakalagay po sa positive. At ito po ibig sabihin negative po itong power na lumalabas dito. Ayan. So paanda rin naman po natin, dapat mamamatay po siya. Sige, pwede na paanda rin. Pagmasdan po natin. Kapag ito po ay namatay, ibig sabihin kumakarga na po yung alternator.
Sige, start. Off. Muna. So bago po natin na paandarin ay higpitan po muna natin yung main terminal po dito sa starter kasi mayroon pong kumikisap, maaring maluwag po to at i-disconnect po muna natin yung battery connection jumper wire para mahigpitan po to. Okay na? So ang paghanap po ng kung saan po kumisap dahil nasa labas po tayo, hindi po natin nakikita kung alin po dito. So kakapain lang po natin kung alin po yung uminit. So kapag uminit po, ibig sabihin yun po ang naging may problema. So ito po, itong isa mainit siya at itong isa ay malamig siya. So dito po tayo maghigpit dito sa mainit. Kasi ibig sabihin po mayroon loose connection nangyari kapag ganun. Ayan. Iluwakan natin ng konti at saka isi-shake at saka po natin higpitan na ulit para mabago po yung posisyon ng terminal at saka yung nut. So kapag naghanap po tayo ng mga loose connection or mayroon pong nag-hard starting or feel nyo po may problema sa linya, so hahawakan nyo po itong mga terminals na to, malalaman nyo po medyo mainit po siya. Kapag malamig po siya, ibig sabihin wala po siyang problema sa connection. Lumalabas po parang poor contact ang nangyari dito. Sige, lagay mo na yung connection. Oo. Pagmamasdan ko dito. Nung pinapa-start po namin ay bigla po siyang kumisap dito. So pag mga ganun po ay kailangan po natin na checkin at higpitan po kung saan po yung feel natin na mainit yung terminal. Yun po yung may loose connection po siya. So pagmasdan po muna natin yung starter kung okay po siya. Sige. Patay. Patayin mo. Patay. Patayin mo. Ano nangyari? Pumalo? Sige. So yung starter po ay okay na po siya. Wala na pong loose connection. So dito na po tayo. Balik po tayo ulit dito sa yung topic po natin sa alternator. Ignition on yan. Yan. So ito po dapat po pag pina-under po ay dapat po magiging positive power po yung lalabas dito or mamamatay po itong ilaw na to. Sige, start natin. Oo, ito po pagmamatay. Pumapalo dyan. Gumagana yung ampere gauge. Okay. So ito na. Sige, patayin mo ulit. Patayin mo muna.
ayan po, nung pinatay po ay umilaw din po siya. So, i-on mo lang. So, ayan po. Sige, off mo nga. Try mo. Ayan na. Kapag nawalan po ng supply yung ignition switch, ay ibig sabihin po, yung sinasabi ko pong galing na susian ay nawala po siya. So, kailangan po talaga naka-ignition on po siya para lalabas po yung negative and positive power po sa wire po na to. So, i-on mo ulit. On lang yung susi. Naka-on na yan. Yan. So, yan po yung tamang ano po niya, indikasyon. So, okay na po siya. Kumakarga na po siya. At paanda rin po natin ito at saka titignan po natin yung indikasyon po doon sa dashboard. So, ito po yung sinasabi ko na ano, na nagbabago-bago po yung supply niya. Ayan, no? Ibig sabihin itong isa po ay positive siya at ito ay negative po siya. So kapag nilipat po natin to sa negative, ito po ibig sabihin negative siya kasi hindi siya umilaw. So kapag pina-under po natin to, kapag pina-under po natin, magiging positive po siya. Ibig sabihin kumakarga. So iilaw po to kasi nilagay ko po to sa negative connection. So ibig sabihin po positive po talaga tong lumalabas na to. Ayan, no? Hindi po siya positive ngayon, kundi negative po siya. Kaya hindi po siya umiilaw dahil negative po yung connection natin dito. At ito negative po. So wala pong mangyayari sa ilaw, hindi po iilaw. Kailangan po ilagay po natin sa positive para iilaw po siya. Ibig sabihin negative po siya itong wire na to. Kaya iilaw po yung indicator light natin. Ayan, no? So kapag magiging positive po siya, iilaw po siya kapag inilipat natin tong clip na to. So ibig sabihin positive po yung lalabas dito. So ngayon po hindi po siya umilaw dahil parehas po silang negative. So kapag pina-under po natin, magiging positive po siya. Sige, pa-underin mo ulit. Oo. Dapat po iilaw. Sige, patay. Patay mo. So, isang paalala lang po, wag po natin na ano yun po to, na kung ano po yung connection niya, ay yun lang po ang connection niya kasi katulad po ng sinasabi ko, nagbabago-bago po yung power niya, nagiging negative, nagiging positive. So, ang nakatutok po dito na ano, na wire po ay galing po ng indicator po, galing po ng dashboard or sige, ano muna. So hindi po natin na pwedeng tutukan po ng ground po to or positive. Hindi po natin pwedeng tutukan i-direct kasi masusunog po siya. Kasi kapag nagsalubong po yung negative at saka positive po, masusunog po itong wire na to. At kung ilalagay naman po natin itong wire na to sa negative or positive, so hindi po pwede. Kailangan po kung ano po yung pinanggalingan niyang wire, doon lang po natin siya pwedeng ibalik. Katulad po to, ito po yung pinanggalingan niyang wire. So dito ko lang po dapat ibalik siya. Yan. Ganyan. Kasi bago nga po itong wire output po na to, nagiging positive at saka negative. So tapos na po, ano ko na lang po to, ibabalik ko na to. So ito na po, nailagay ko na. O sige, start. Sige, ito na po, final na po to para matingnan na po yung nasa taas.
natin kung ano. Baba na natin. Pumapalo na doon.